May mga hiwaga na hindi kayang ipaliwanag at nananatili na lamang tanong sa ating isipan. Habang naghihintay ka ng kasagutan, makinig ka muna sa mga maiksing kwento ni Kuya Bert. Han, may napapansin ka ba kay Emeline? I mean, yung medyo may pagka-weird siya this past few days, sabi ni Christine. Habang pahiga na sila sa kama ng kanyang asawa. Gabi na kasi noon kaya magpapahinga na sila. Ha? What do you mean? Sabi naman ni Lucas na takang-taka. Kasi, never mind. Siguro medyo pagod lang ako. Tara, tulog na tayo. Sabi ni Christine sabay inayos na ang kumot. Sa totoo lang, Han. Oo, itong mga nakaraang araw, napansin ko na medyo ibang kinikilos ng anak natin. Nag-aalang ang sabi ni Lucas. Napatigil naman si Christine. Oo nga, pag nagsasalita siya, iba. Sabi ni Christine. Siguro, Han, ganun lang talaga siya. Masyadong mysterious at cold, sabi ni Lucas. Ano kaya kung ipasyal natin siya sa Sabado? Siguro, kailangan niya mag-enjoy. Siguro, masyado lang siyang nai-stress. She need to relax. And parang magpa-family bonding na rin tayo. Dagdag pa ni Lucas. Tama ka. So, pwede ka ba sa Saturday? Tanong naman ni Christine. According naman sa schedules ko, wala naman akong gagawin sa Sabado. Kaya, free ako. Sabi ni Lucas na may halong ngiti sa mga labi. Okay. At pilit nang umiti si Christine. At dumating na nga ang Sabado. 4:00 ng hapon nang tumulak sila sa lugar papunta sa resort na pagmamay-ari ng kumpare ni Lucas. Bale, 5 oras ang biyahe bago makarating doon. Dad, ilang oras ang biyahe? Tanong ni Emily na nasa backseat ng kotse. Mga 5 oras, anak. Bakit? Sagot naman ng kanyang ama na nagda-drive. Wala po. Mahinang sagot ni Emily. Bakit anak? Nagugutom ka ba? Heto, may burger akong binili. Gusto mo? Pag-aalok naman ng inang si Christine na katabi ni Lucas. Hindi po, matutulog po ako, sabi ni Emeline. Tumahimik na lamang si Christine. Tumingin ng bahagya si Lucas sa salamin na nasa loob ng kotse para tingnan ang anak. Ngunit laking gulat na lamang niya nang nakita niyang nakatingin sa kanya ang anak. Bahagyang ngumiti ito. Hindi basta ngiti, kundi isang ngiting may kahulugan. Napalunok na lamang si Lucas at ibinalik ang atensyon sa pagdadrive. Masyadong iba ang ikinikilos ng anak niya. Yan ang nasa isip ni Lucas ng mga panahon na iyon. 7:00 na ng gabi. Habang nasa biyahe ay nagsalita si Emeline.
Oras na, wika ni Emeline. Anak, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Christine at tiningnan sa likod ng kanyang anak. Wala, Mami. Ang ibig kong sabihin, oras na para umihi ako. Nahihina kasi ako eh. Dad, can I ask a favor? Pwede bang itigil mo yung car sa may tabi, doon sa may talahiban, yung malapit sa bangin? Nakangiting sabi ni Emeline. Sure, baby, sagot ni Lucas. Ngunit naisip ni Lucas, paano nalaman ni Emeline ang talahiban na sinasabi nito? Kung may ilang kilometro pa ang layo nila roon. Nakapagtataka. Pero gayon pa man, tulad ng hiling ng bata ay ginawa ito ni Lucas. Itinabi ni Lucas ang kotse at agad namang bumaba si Emeline kasama si Christine. Anak, huwag kang mauna, baka malaglag ka, paalala ng ina. Ngunit, tila'y isang binging hindi nakinig si Emeline. Dire-diretso lang itong lumakad papunta sa bangin. Tumakbo si Christine upang mahabol si Emeline. Nang naabutan niya ito, nakita niyang nakatayo si Emeline sa dulo ng bangin. Isang hakbang lang ng bata ay tiyak na mahuhulog ito. Anak! Sigaw ng ina. Lumapit si Christine kay Emeline at daan-daan itong iniabot ang braso ng anak. Mami, gaano mo kamahal si Daddy? Tanong ni Emeline na hindi humaharap sa ina. Napatigil si Christine. Hindi mo ba talaga minahal ang tunay kong daddy? Tanong ni Emeline na humarap sa ina. Luhaang humarap si Emeline sa ina. Halata sa mga mata nito ang puot at galit na matagal ng kinikimkim. Anak? Ngunit ang kanilang luhaang Emeline ay biglang napalitan ng ngiti. Ngiting pangdemonyo. Napaka-inutil nyo. Napakatanga. Ilang taon na akong nagtiis, Christine. Mahigit 8 taong ginamit ang katawan ng ating anak para lang makasama ka. Siguro sa panahong ito, oras na para isama ka sa mundo ko. Halika, aking mahal, sa impyerno. Rafael, paano? Paano nangyari lahat ng ito? Tila ginaya pa ni Rafael ang pag-arte ni Christine. Christine, alam mong isa akong mangkukulam. Taglay ko ang kapangyarihan ng demonyo. Pinagpalit ko ang kaluluwa ng anak natin simula nang sumapit ang kanyang 2nd kaarawan. At kung tatanungin mo kung nasaan ang ating anak, naroon siya, naghihirap. Kung gusto mo siyang mabuhay, kailangan may kapalit na isang buhay. Nalilisik ang mata na sabi ni Rafael. Christine! Emeline! Nasaan kayo? Sigaw ni Lucas. Napatigil ang dalawa. Napangiti ng makahulugan si Rafael. Rafael, huwag mong idamay si Lucas dito. Isama mo na lang ako. Parang awa mo na. Pagmamakaawa ni Christine.
Kasabay nito ang pagpatak ng kanyang mga luha. Ngunit hindi nakinig si Rafael. Pagkusay, nagkunwari pa itong si Emeline. "Daddy, help si Mami!" Sigaw nito gamit ang boses ni Emeline. Nang marinig ito ni Lucas ay dali-dali niyang pinuntahan ang kinaroroonan ng kanyang mag-ina. Pero laking gulat niya nang makita niyang hawak ni Emeline si Christine. Nakatakip ang kamay nito sa bibig ng ina at nanlilisik ang mga mata. Nagpupumigla si Christine, ngunit masyadong malakas si Emeline. "Emeline, anak, anong ginagawa mo?" tanong ni Lucas. Ngunit isang malademonyong tawa ang natanggap niya mula sa kanyang anak. "Napakabobo mo talaga, Lucas," malakas na sabi ni Rafael. "Rafael?" Nauutal na wika ni Lucas. "Oo, at wala nang iba. Nagulat ka ba, Lucas? Nagulat ka ba na muling nabuhay ang demonyong pinatay mo?" Napatigil si Christine sa pagpupumiglas. Bagkos ay gulat itong tumingin kay Lucas. Napayuko na lamang si Lucas. Nakaramdam siya ng konsensya. "Tingnan mo nga naman, hanggang ngayon pala hindi pa rin alam ni Christine ang ginawa mo, Lucas." "Oo, aking mahal. Pinatay lang naman ako ng asawa mong demonyo. Ngayon, sino ang mas masahol sa aming dalawa, Christine? Sino?" sabi ni Rafael at marahas na hinila nito ang buhok ni Christine. Dahilan upang mapayak ito sa sobrang sakit. Maawa ka, Lucas," nangihinang wika ni Christine. "Kaya ngayon, sasama ka sa akin, mahal ko. Akin ka na, pagkat akin ka lang," sigaw ni Rafael. Ngunit mabilis tumakbo si Lucas at malakas na sinuntok si Rafael, dahilan upang matumba ito at mabitawan si Christine. Agad namang itinulak ni Lucas si Christine upang mapalayo ito kay Rafael. "Huwag mo nang idamay si Christine dito. Ako di ba ang may kasalanan? Pwes, ako ang isama mo," sabi ni Lucas. Pilit na iniabot ni Rafael si Christine pero pinipigilan ito ni Lucas. "Christine, mahal kita. Patawad," huling sambit ni Lucas. Kasabay ng paghila nito kay Rafael at tumalon sa bangin. Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Rafael na tila ba isang demonyong nanggaling sa ilalim ng lupa. Nakakatakot, nakakakilabot. Kitang-kita ni Christine ang pagkahulog ni Lucas kasama si Rafael. Parang binuhusan siya ng napakalamig na tubig. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Masyadong mabilis ang pangyayari. Nanginginig siya. Matagal bago siya nakasigaw. "Lucas!" sigaw niya, kasabay ng pagpatak ng kanyang mga luha. Napakasakit. Kailangan pang magsakripisyo ng taong mahal niya para lang mailigtas siya. Nakakapanghina.
Napahagulgol si Christine. Wala man lamang siyang nagawa. Lucas, mahal ko. Paghihinagpis niya, masyado siyang nangihina. Pagod na rin siya. Mukhang hindi na niya kakayanin pa. Unti-unti siyang natumba at nawalan ng malay.